Ingong usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, pitsa 20 sa buwan sa Pebrero tuig 2025. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Welcome sa tong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato dayong ipadangat attorney ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug national apan sa di patos ang dawaton atong latest weather update. Ikas pag-asa maktana ni atong weather forecaster mayong buntag. Yes ma'am, good morning. Umaga nitong weather update. Ang shear line nagapektar karon sa Southern Luzon o diri sa Visayas. Ang amihan nagapasalabi gapon sa nabilimbahin sa Luzon. Karong adlaw watay gina-monitor nga LPR bagyo. So duol sa ato ang nasod. Pasang forecast weather condition ang dakong parte sa Visayas, especially sa Eastern Visayas. Makasinati o mapanganoro na kalangitan o doon ay katag-katag na pag-ulan o isolated thunderstorms dala siya sa shear line. O posible mga pagbaha or landslide especially sa mga highly susceptible areas, mga mag-atang ta sa itong mga gina-issue nga rainfall warnings and advisories. O para sa hangin o kadagatan, hinginay nga ito na saksarangan ng hangin na magapasulabi, nagikan sa amin ng Sinlakan o ang kadagatan malinawon nga sa kasarangan. And diri sa Subo, mga kadagatan na ipagunas alas 8:14 sa Kabundagon, na ipagtawab alas 2:52 kapunon. O temperatura para sa Metro Cebu, posibleng nasa 25 to 30 degrees Celsius. Sa ring adlaw ni silang ganing alas 6:02 Kabundagon, ug sa loob niya alas 5:53 sa kapunon. Ug diri lang ko kutob kini siya na dumdum gikan diri sa Dios ti pagasamaktan, mayong buntag. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag niyo tanan dinas pag-asa maktan. Karon naritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, teleradyo AV Gear in ownership limbo. Sa Super Balita, nag-wild na musil, duha patay. Sa The Freeman, Swedish bus eyed for BRT. Garcia interested in European technology. Sa Banat News, duha patay sa pagpamusil. Suspect giingong nag-amok. Sa Philippine Daily Inquirer, Sara makes own move at Supreme Court versus impeachment. Sa The Philippine Star, VP challenges fourth impeach rap at SC. Sa Manila Bulletin, Vice President Duterte asks Supreme Court to nullify impeach raps. Ug sa Tempo, gotcha. Man who threatened jeep passengers with ice pick arrested in Manila. Mga katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka maipadangat kaninyong mga balita nga nahipos tong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Iba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin ang ating bayani na karapat-dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo sigurado. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa itong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, mga transferee voters sa syudad sa Mandaue nga nag-usab sa rehistro bisag wa magpuyo sa syudad, posibleng pasakaag election offense. Samtang kampo ni Ernie Manatad nakasangat nag-apelasyon kabahin sa giingong mga flying voters. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matod ni Attorney Julio Cesar Intisi ang legal counsel ni Ernie Manatad kanhi kapitan sa Subang Dako ug kandidato sa pagkakonsehal sa Mandaue nga ilang giplano nga magpasaka og kaso batok sa matod pa nga mga flying voters kung tugdan silang mobotar sa Mandaue karong eleksyon sa Mayo. Nagplano sila nga magpasaka og kaso nga election offense og perjury tungod sa giingong pagpamakak sa mga botante sa registration form bisan wala nagpuyo sa Mandaue. Ubos sa Republic Act 11594 ang mga guilty og perjury mahimong mapriso gikan sa 6 hangtod sa 10 katuig, samtang ang election offense moabot og usa ngadto sa 6 katuig nga pagkapriso. Sa ilang inisyal nga verification, moabot sa 600 ka mga botante lakip na ang 275 nga ana sa exclusion petition ang natino apan matod ni Intisi nga posibleng mas daghan pa ang ilang pasakaan og kaso. Ang reason ani is for making a representation na taga Mandaue sila in fact dili. Una nang nipadayag og kabalaka si Manatad nga posibleng makaapekto ang mga transferee voters sa resulta sa umaabot nga eleksyon. Makahinumduman nga si Manatad ni pasaka og 28 ka petisyon alang sa pagtangtang sa 275 ka mga bag-ong botante sa listahan sa COMELEC. Giangko ni Manatad nga dili tinuod nga ni transfer og Pinoyanan ang mga botante subay na sa ilang gihimo nga verification. Apan gibasura ang petisyon sa Municipal Trial Court Branch 2 human adunay pipila ka mga respondent nga mitambong sa hearing nga matud pa makapaduda sa pangangko ni Manatad nga wala mailhi ang ilang mga Pinoyanan. Si NTC miingon nga ilang giapilar ang desisyon sa Regional Trial Court gihimugatan nga unom lang sa 275 ang nitambong sa hearing. Yeah, that is still on. We are working on it. Like I said, usara ng exclusion. The petition for exclusion is just one
the many available action that we are preparing. Kung makalusot man gani sa exclusion na atong election offense na among gi-prepare po. Base sa 1987 Constitution, ang rekisito sa aron makaparehistro, kinahanglan 18 anyos ang edad pataas, lumulupyo sa Pilipinas sud sa labing minus usa ka tuig ug 6 ka buwan sa dapit diin siya nagsugyot nga mobutar. Mary Rose Shagarino, CCTN News. Samtang PhilHealth 7 maninguha nga makalahutay ang habiling pondo bisan og walay nadawat nga subsidy gikan sa gobyerno. Kini bisan pa man sa gipalapdan pang benepisyo ngadto sa pipila ka mga balatian apil na ang dengue. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Naninguha ang Philippine Health Insurance Corporation sa Central Visayas nga mulahutay pa ang nahabiling mga pundo alang sa dugang pa mga benepisyo. Taliwa man kini sa naikawang subsidy gikan sa gobyerno ubos sa 2025 national budget human gisukit-sukit ang mga wala pa nagamit nga reserves kun pundo. Sumapa ni Dina Sanchez sa PhilHealth 7 nga ang maong subsidy gamiton unta alang sa benefit claims sa mga edaran, indigent people ug ubang mga anaa sa vulnerable sector. Sila ang mga makapahimo sa libreng benepisyo sa PhilHealth ubos sa Universal Healthcare Act. So muna siya ang katong zero subsidy, but the law still requires na agad na siya nga naay portion yun sa national government nga fund to augment our kaning funds sa PhilHealth para padayon ta makabayad sa atong mga benefit claims. Sa nahabiling pondo sa PhilHealth, gamito nila kini aron palapdan pa ang pipila ka mga benefit packages. Apil na nini ang severe dengue package diin, himuon na lang nga 47,000 pesos ang iyang coverage rate sa mga tambalanan. Gikan kini sa kaniadtong 16,000 pesos nga naandang coverage rate kaniadto. Lain usab nga giduso sa PhilHealth ngadto sa mga sakop mao ang konsulta package diin, libre na ang pagpahiling ngadto sa mga espesyalista kung aduna bay balatian sa lawas. Kung isgutan ang mamahimong premium rates o kontribusyon gikan sa mga miyembro, mipasalig ang mga kadagkuan nga dili pa kini isaka. Sanglit mapahimuslan mangyud sa mga sakop ang mga gikuang package sa PhilHealth sa tinguha nga dili na magbaguod pa sa mga bayranon sa tambalanan. And then although we collected in Central Visayas around 9 billion po, ingana po kada po ato ang payout for the claims kay si PhilHealth as social health insurance provider, dili man siya income generating. We receive the premium but we also release that every now and then sa katong mga health facilities na provide sa services nga gi-avail sa atong mga members. Navarro, CCTN News. Sa laing bahin mga lagda kabahin sa pagpamalit sa panginahanglanon alang sa science, technology ug innovation projects, giumol uban ang managlahing sektor. Subay kini sa pagpatuman sa New Government Procurement Act. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuyo mipaigayon og policy forum ang National Academy for Science and Technology uban ang ilang partners aron pag-umol sa mga lagda ubos sa New Government Procurement Act. Subay kini sa tinguha nga mas mapadali na ang pagpalit kun procurement sa mga gikinahanglan, ilabi na alang sa gihimong science, technology ug innovation kun STI projects. Nakahigayon sa pagpakisayod ang mga representante gikan sa public, private ug academic sector sa gipagawas nga implementing rules and regulations sa Republic Act 12009. Sumapa sa Government Procurement Policy Board nga paspas na ang procurement process alang sa usa ka proyekto diin ana-ana lang sa 60 ka adlaw, samtang kinahanglang dekalidad na ang mga gamiton ubos sa mong balaod inay sa naandang lowest bidder. Hopefully all this, yung mga reactions pa nila, hopefully we will all be able to address them. Pati yung mapadali ang pagbayad, alam po namin, narinig po namin, it's not the first time that we hear this, this clamor from our suppliers na sana, pabilisin nyo naman yung magbayad, at bilis namin magbigay ng supply sa inyo kapag mag-demand kayo, di ba? Nasuta sa gipagawas nga IRR sa New Government Procurement Act niadtong Pebrero 11 nga walay specific nga provision alang na sa STI projects.
Maong gihangop nila ang mga sugyot gikan sa managlahing sektor aron magamit na usab sa paghimo og guidelines bahin niini. Maong gihingusgan sa sakop gikan sa ad hoc committee sa NASTI nga kinahanglan mapagawas ang guidelines sa procurement alang sa mga STI projects sa dili pa ang Pebrero 26. Bigyan na po natin sila ng paraan para magastos po yung pera, para magawa ang mga eksperimento, para rin sa kagaganda ng ating buhay. Pinaagi sa pagpasayon sa procurement alang sa SciTech ug innovation projects, laumang mapaymuslan kini sa tanang Pilipino sa umaabot ug hayan mapalambo pa usab ang ilahang kinabuhi. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, lalaki nga gituuhang na usab ang batasan human namatay ang asawa, nagwild og namusil patay sa duha ka mga tawo sa barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo. Usa sa nakalas, usa ka retired US Navy. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Duha ang nakalas sa pagpamusil sa usa ka lalaki dito sa Lucas Compound, Bayabas Extension, Barangay Punta Princesa. Sa Dakbayan sa Sugbo, alas 7:50 gabi. Aga mga nakabsan sa kinabuhi diha dayon, gilangan sila nga ni Ricardo Nombrado, 59 anyos, og George Kyle Lucas, 39 anyos, usa ka retired US Navy nga pulos nagpuyo sa mga dapit. Ang suspitsado nga nasa tambalanan human na pusilan usab sa tiil, mao si Kevin Asya, hingkod na pangidaron nga taga Bayabas Extension. Sa investigasyon sa Labangon Police Station na Sairan, nga misulod ang suspitsado sa mga compound nga nakapaduda sa mga residente nga tungod ani giabog ni sa mga mulupyo nga mogawas. Apan nagwild ni hinuon ang suspitsado nga si Asya og giilog ang dalang baseball bat ni Nombrado hangtod nga naglamok-lamok na. Ang retired US Navy nga nakabati sa gubot migawas kini bitbit ang armas aron mo pasalba apan siya na usab aga gidasdasan sa suspitsado. Nihukom kini nga iyang tiilon sa pagpusil og sa dihaga na igo ang iyang tuong paa. Giilog nini ang dalang armas sa retired US Navy nga mahinungdan nga midagan kini pasulod sa ilang balay. Sa dihang nailog na sa suspitsado ang armas, unang gipusilin ni si Ricardo nga resulta sa iyang hinanaling nga kamatayon ug gisulod usab niya ang balay ni George Kyle Lucas ug dito gipusil makaupat ka higayon. Nadakpan hinuon ang suspitsado sa dihang gidubog ni siya sa mga tao sa dapit ug gidala sa tambalanan. Matud ni Police Major Timothy Jim Romanilios, ang hepe sa Labangon Police Station, nga posibleng lango sa illegal nga druga sa suspitsado tungod kay base sa pamahayag sa mga mulupyo sa dapit, isog matud pa kini atol sa insidente. Kapag ginilugay sa pisulbat, naginilugay na po sila sa firearm. Pag ginilugay nila, napusilan nila ang suspect sa tiil. Ni samot mahinog kay isog, kay maabi nila ka ng neutralize ang tato ba? Nailog ang pusil. Ang kaning mga biktima na napusilan. Ang katong victim 1, naigo sa liog, natumba katong na makita gawas diya sa balay. Ang katong usa, naigo pod, nagisundan pa gyud gitiwasan. Nakuha nga impormasyon ni Romanilios nga kining suspitsado na usab na ang batasan niini. Human namatay ang iyang kapikas nga usa ka nurse netong miaging tuig. Gingon nagpabuhi na lang kini siyang maguwang nga naa sa gawas sa nasod nagtrabaho ug daw nagpasagad na lang usab ni sa iyang kaugalingon. Kasong double murder ang ipasaka sa Labangon Police Station sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTN. Sa atong katapusang balita, 2 milyones pesos nga balor sa gidudahang shabu nasakmit sa kapulisan ug sa PDS-7 gikan sa usa ka 39 anyos nga high value individual dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Pinaagi sa joint operation sa City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 7 ug Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7. Malampuso nilang nasikop ang bagong inila nga high-value individual sa gipahigayong bypass operation sa Sitio Upper Mustang, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City alas 11:42 kagabi. Ang dinakpan giila nga si alias Apupa, 39 anyos, lumad nga taga Lanao del Norte apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Bangka, Lapu-Lapu City. Nakuha kaniya ang 4 ka pakete sa gidudahang shabu nga nitimbang og 305 gramos ug aduna kini standard drug price nga 2,074,000 pesos. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga usa ka buwan pa lang nagpuyo sa Dakbayan si alias Apupa. Adunay nakareport kanila sa illegal nga gimbuhaton niini, hinungdan nga gimonitor kini sa kapulisan. Mga report ani nga naiba kong player, nanisuro niya nga kusog ang tagap. Meaning siya may buto na giyapon kayo lang mapapagabot niya, pero wala siya kupadlok na maligya na yun. Mamaya itong tanaw pa rin, as is possible dito sa Mindanao pa lang, mga niya
Apan butang kini nga gihimakak sa suspect. Matod niyang usa siya kahabal-habal driver sa ilang lugar ug nianhi siya sa Lapu-Lapu aron manrabaho isip usa ka tricycle driver. Dugang pa niyang wala siya mosulod sa pagpamaligya ug wala usab siya magamitan og illegal nga drogas. Apan sa iyang gidangatan karon, sigon pa niyang atubangon na lang niya ang kasong gipasaka kaniya nga mao ang kalapasan sa Section 5 ug 11 sa RA 9165. Dili natin na. Bukan naman. Hindi na rin magawin siya ako. Siya may gawin sa gobyerno. Sa gobyerno. Sila rin nakabalo sa kanila. Ang ginuray nakabalo sa Dugang ni alias Apupa nga kini mo'y pirmerong higayon nga siya na priso ug wala siya nalambigit sa illegal nga drogas kaniadto sa ilang lugar. Nibutyag si Lieutenant Colonel Torres nga usa pa kini silang subayon kung tinuod ba ang maong pamahayag sa dinakpan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao kato mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Yung kato nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. Nya mag-ahat ta attorney or balik lang ta? Saman ubay na imong gilinyar na madre partner. Why duha ra man na. Duha pero ay ara kay nag mga 5 minutes. Kuyaw kay ni og kuan mga hisgutan si partner karon. Naon ko na sana kuyawan be. Palihog kong capture adto gamit ko phone for future reference. Pero mo break sa guro ta partner sige bitaw kay piki na ta sa oras. Balik mi mo pila ka painomdom, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Para Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy, ang permero nga naa sa linya karon sa among hisgutan mga igsuon kining kabahin sa edukasyon.
Ngano maning yung intro DepEd. Umuungo sa edukasyon. Kaniadto diya man to chismes. Ha, naman to sa kakonsel ningon ang Cebu City ko na naiungo. Karon kasi ungo sa DepEd. Bitakay ang DepEd. Anong ungo sa City Hall. Ningon ang DepEd nga 52 million pesos matud pa almost went to ghost students in 12 private schools. La. 50 million. 52 million 52 pesos. million. Dako sad. Niingon ang Departamento sa Edukasyon nga kanang naka-save sila og kapin 50 milyones pesos in taxpayer money sa dihang ni undang sila release atong vouchers alang sa senior high school students in 12 private schools who were found to be non-existent. Uy, Ba't ganun? Naa sa day nya kanus-a man ni nahitabo ning mga disbursements. The potential defraudment mo din ang tawag Defraudment. potential defraudment. Matod ni Education Secretary Edgardo Sani Angara kay Sani Edgardo Angara Jr. naman ni siya. Matod ni Senator Sani Angara nga kanang mga 50 akong basahon ng eksakta 52,571,500 pesos alang sa Senior High School Voucher Program and covered the school year 2023 to 2024 atol sa panahon ni Vice Presidente Sara Duterte isip head sa Department of Education. Niingon si Angara sa ilang pag-validate sa mga questionable nga mga pagpangangkon gikan niining 12 ka mga tunghaan, wala sila'y gi-process or gi-release nga bayad ug ilang giimbestigar ang 12 ka mga tunghaan. Apan iya lang sang gipugnan angan aning maong mga questionable tunghaan samtang nagpadayon ang investigasyon. Hinuon iyang gitumbok nga kini nahimutang sa Metro Manila ug sa mga rehiyon sa Davao, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Eastern Visayas ug Bangsamoro. Ingon siya aron kuno panalipdan ang integrity sa investigasyon. Di isa nila ibutyag ang mga specific areas ug ang mga ngan sa mga tunghaan. Apan ang gitumbok ka mga pribadong tunghaan mahimong matangtang sa voucher program ug ang mga school administration officials posible sa mag-atubang og kasong kriminal lakip na falsification, perjury, and perjury tungod sa pagpirma sa mga dokumento supposedly under oath. Matod ni Angara kini kunong pagsuway o pagpanikas ngadto sa Philippine government pinaagi sa pag-falsify o misrepresentation mga seryoso nga mga kasong kriminal ug ang ilahang mga abogado andam sad nga mohimog tukmang lakang kabahin ini. Matud gihapon ni Angara nga doon na sila gustong ibutang nga mga safeguards na aron ma-validate o kanang klaro ang mga senior high school vouchers aron kapugnan ang susamang mga insidente nga mahitabo og usab. Iyasang giduga nga kinahanglan gyud kaayo nga mas advanced matud pa ang authentication process aron mas paspas ang pagkasakop aning mga sipyat nga mga claims. Ningon siya angay unta nga kita makatutok ani with a much bigger level of validation tungod kay ang DepEd is able to validate everything. Actually tinuod kay nabiya na records ang students. So sa manina nasa taan ni Kuan basi na nasa ni eskwela ani Mary Grace Piatos senior high school pa din is Mary Grace na unsa naman balik na sa Piatos pero ako sa ako na sabtan partner ang katong mga schools were just used to sign but they did not actually receive. That we don't know. Wow, okay. This can work both ways man. So it can be that the school mismo nagbinuang, people from that school nagbinuang pretending to have someone on your waday estudyante. Okay. But it could also not have happened kung ang DepEd sad did their job. Nag-validate. They did due diligence, di ba? Kay which is supposedly the case. Kaya kita bitaw na mo hiring mag-due diligence man. Or it could be a big conspiracy. Pwede sad. Can be. 52 million is 52 million. It sounds a little bit smaller kay 52 raman. Mayroon ka sa mga naisgutan sa una. Okay, 52 katungaran is 104. No, but that's just the voucher program for the senior high and that's true. Kay kanimang good before, tungod bang good ni atong pag-adapt sa senior high, na sila mga
Yung ana nga effort na murag mo subsidize na sila i-offer makatabang-tabang sa ginikanan, because remember added burden ba yan ni 2 more years, di ba, instead of mag-college. So naiinaan ni, but I did not know nga naasa day mga makaingon gyud ako ni yung ka-bright sa Pinoy kung gamiton pa lang ni attorney sa mga tinarong nga mga butang murag makaingon gyud ta pagkanindot sa Pilipinas. Pero tanan na lang gikas PWD-ID ngadto ambot lang gyud maayo sa kabuang murag ang wala gyud siguro gi-avail ni nila kanira yung burial assistance maura gyud. Grabe ha kung asda ka na himuon pag yun ang racket part. Pero wa ta kahibaw. Nasa ibang racket ano adto daw Ugos Lungon. Ang i-deklarar kay gold pero ang ipada dito kay mag-cauton day na skuha. Di ba? Ang presyo. Usay ko ang katong gibutang sa lungon. Manuktok lagi kay katul kuno kay ang likod kay ang gigamit daay nga kahoy ba kanang katul kay. And this is just kung tinuod ni siya partner ba nga karon na magyud ni tumaw and then wala man sa ni surface atong at the time nga at the height of the investigation sa confidential funds sa DepEd ug sa Office of the Vice President. So karon bag-o na sad niya, we can only wonder ba or the public can only wonder unsa pagkaha nga mga maingunta nga mga questionable nga mga transactions ang wala lang karon nagpaabot lang nga ma-discover pa ba kana or dili na good lang ani kay dunay effort nga mag-investigate o maybe na siguro yung mga ni-report partner nga mga eskwelahan sad. I think nabantayan niya pagpuli niya siguro. Well, kani gid siya noon gid siya na maayog agi in terms of inana gani kanang bang financial nga unsa na mo yang one of his kanang strengths kuno ni Angara matud pa efficiency ba. So I guess that's also why gibutang siya din ha. So kani ilang nakit-an atol man ni gisulti niya nga iyang pamahayag sa DepEd convention nga gipahigayon. Ingon siya, in this day and age, there should be a new technology that we can use to validate. Tinuod sad, oy kay kana bitang mga apps bitaw di man ka pwede mo drive og sayop nga naong imong gigamit mo ka dyan destakamentong nabutan diri nga nung per diem lagi niyang ni biyahe. Ala pero diba? Daghan na ba na partner may dili na allowed. Dili na sa allowed di ay kay ang pangahan nga mo reflect sa imo inani tan-aw nimo tiguang ba nang abot be madaot sila ana. So kana siya there's a way nagipaagi gyud kung imo lang yung ganahan ba. So mo na kung gayon lagi gobyerno really needs to step up and I'm glad nga naabot na siyang hunahuna nga it's the first step develop ta uyog ka ng teknolohiya nga maka-validate ani. To me it's also good now ang voucher ranges from 14,000 to 22,500. So kung kinsam gayto mga kalag dira nga mga nakapahimos ani hala kalami bag live 14 to 22 unsa dining voucher program sa senior high partner kato man ning ilahang giabag ba kanang sa mga families gani nga na mga senior high student gi-roll out ni pag 2015 sa tumong nindot kay tumong attorney kung buto na nindot gyud kay naman koy mga igagaw nga naka-avail gani ani kanang wala na sila parents they needed the extra kuan ba so gigamit ni gihimo ni para ang senior high school education mas accessible sa mga tinun-an for low income families. Unya tumong sad ani nga ma-minimize ang overcrowding sa mga public schools tungod kay kining mga grantee kaning mga makadawat sa vouchers mahimo mga maka-enroll sa private institutions gamit ang voucher. So kung pananglitan ako maayo kog kanang agi baron unya ganahan ko nga this is my opportunity muskuila kog private school mo apply lang ka ani na mga certain requirements that you need to comply. If you have 22,500 gamay niya lang kag ipuno-puno sa tuition sa private school makatabang-tabang na. But I think that one mura na siya preliminary temporary ra unta na siya nga 2015 siya nag-start niya until 2025 hangtod karon. Dili wala gyapon mo apply maka every year. Dili man siya ingon nga kanang always and forever naka-recipient. Dili sad siya kay 2 years ra ba ang senior high. Okay. No, because kining kung ang reason nimo is dili pa equipped ang ubang mga eskwelahan, that's why ato silang gipaadto sa ubang schools nga more equipped. Supposedly na lang unta atong gitagaan og more effort nga ma-improve nato ang facilities in the public school system. But we don't have dili man tanan public schools na ay senior high. Di mo gay tanan public schools na ay high school.
Mao Ang sa uban part na- elementary. Uno kay lagyo man sa gyud ang uban o sakto di ay. Yeah, Uban mo adto gani sa sunod nga lungsod. But to me, sakto ra sad na. Kay I'm sure it's an opportunity for those in the public school system. Lahi man gud ang Pilipinas, di man presa gawa sa nasod may kag Canada. Ang uban ganahan man nga adto sa public school kay nindot man ang public school. Diri sa tuwa bali man but tinuod. unfortunately dili tanan do kay I've seen a lot of students excel even in the public school system. Daghan. So kanang kung makaingon lang sad ka nga kung inaani niya siya ka maayo unsap kag nag-private ni. Una ba na mga inaana gaya nga mga sentiments. So to me, it's a good kanang tumong. It's an opportunity for those in the public school system to join and even those in the private school system nga maka alibyo sa ginikanan kay di ba tanang ni school private arang-arang tubig-tubigan, di ba? And then kani ra bang senior high kay mura na siya equivalent sa kani adto sa una mura na ni siya equivalent sa first year college ug second year college. So daghanan ni silang mga pambuhaton, mga projects. So para nako gapuno dugang-dugang lang oy. Gisakitan ako kay murag next year ako anak. Mag-senior high na siya next year o maalagyan na. College naman giduntan niya. But sige, okay. Kanasad, I think there's a need to assess. Speaking of education, I think there's a need to assess kung effective ba yun ang senior high. Kaya mo ko nakakitag nag-hiring niya mo yung senior high graduate. Muna. Correct. Di ba? Sumuna siya ang mga kaganapan. Tanaw na to kung I hope they also name names and file charges if ever. And how do you prove that though? Yeah, kay murag naay Luzon, naay Mindanao man ng mga eskwelahan. So giunsa ka na pag if naay usa ka mastermind ana, giunsa sad ka na siya pag tagpi or pag group together ana mga eskwelahan na there could be some connections kung wa ta nakahibaw unsa na diha. But the fact remains nga asa na ang 52 million kapin. Or posible lang sa gyud nga kuan lang yun nilang initiative nga binuangan to ni pwede raman okay, ni take man ka sila under oath so naadyoy mga tao nga ni pirma ay attorney na uban gani nga mo notaryo bisag wa naambot lang kinsa na uban nga mo kuan ra gyapon ang uban ako mga kailang mga tarong mo yung bagyo dili ko pwede mo pirma ni asa man yang affiant di ba mo ana magina appeared before me on this kuan ikaw dahil si insana kalpulano di man maugid di ba so na yung mga ingon ana unya karon labang ta speaker arita Cebu City attorney kay di ba ang atong latest na nabalaan katuman tong gipaundang ang Cebuanon channel kay duplication naman to karon kay namin mga equipment attorney unya mga equipment sa ilang mga audiovisual nga mga gamit nila sa Manila ipang baligya na nila wala man sad gihipos man nila kay kanang mura nagdagtigi kung kinsa gyud ang tag-iya kay naman to yung mga high-end audiovisual equipment nga gigamit ato sa ilang broadcast sa Cebuanon channel niya karon temporarily secured sa ilang studio nga nanay mutang sa satellite office at bang sa City Hall for inventory purposes kuno matud ni PIO Chief Ramil Ayuman. Kay gusto nilang kuhaon ilang gi-inventory. Kanina hitabo man gud ni kay ang Department of General Services DGS ang custodian sa City Hall mo ini pasiugda ni ining temporaryo nga pagpadlock sa studio tungod kay aron ko na maklaro kung kinsa gitag-iya aning equipment nga gigamit aron mag-broadcast og city government programs and activities. Ang equipment in question naglakip sa duha ka high performance laptop unya multi-format video switcher. Nay switcher. Napay wa mamian ang switcher kay dire kay dual channel microphone system, video camera, handy audio recorders ug uban pang mga gamit nga naglakip sa audio mixer na pod, desktop personal computer with a high performance specifications for studio editing, hard drive. Kung ibase kuno sa current online retailer market estimate, ang total value is between 600,000 pesos and higher. Sa tanan na. Okay, mga bag-o man ni. Unya, nakadawat man ang city government og suwat ni atong Pebrero 4
addressed to Mayor Raymond Alvin Garcia gikan sa usa ka pribadong supplier nga ang GAN BMH System Solution Incorporated. Bayad na, ana? Bayad mo ha, ana, BMH System. Demand letter de. Requesting the retrieval of this equipment. Ila ko nung bawion kay ila ra daw tong gipahuwam sa Sugbuanon Channel in December 2023 with the expectation of a future purchase or recall. Makaingon gyud ko kumpiyansaan ninyo ani oy pwede ba ya gyud mo aning madaot ba kanang nisugot mo nang huwa mo nga with a promise kanang conduct unbecoming na ha to mga huy but previous mo ni ang previous nga team kung pa ninyo may pag-inyohan nila nang gipapalit ni Mayor Mike at that time aron di maglabad inyo mo may akong gibuhat sa una niya akong Mayor Tommy Mayor ni mada atong mga gamit oy hinay kay mas paspas pa atong akong cellphone ani palit na lang tagkuan be pila man na ikaw bayad ha I heard sa kuan sa Sugbo News inana sa ang arrangement nila nga si Gov Gwen mismo magbiding-biding dugay pa kaayo aman pa mo palit akong ginan palit palit ako nagbanarap di akong laptop personal ba ni how much is laptop day palit kumal sa Sugbo News mga kuno kay si Gov Gwen man kuno ang mangunay og pila na kay siya kuno mo order sa mga kuan because masko man na siya ha maskom so she knows niya tanaw siguro nindot niya okay palit so kanang may pa para at least mas klaro but kani gipahuwam ram day gipahuwam unya nakadawat sila ikaduhang suwat gikan ni anak ni Mayor Michael Rama si Mikel attorney Sadni niingon man nga demanding the return of several equipment that were lent out to the Sugbuanon Channel for broadcast purposes in August 2023. Nga karon gusto unta nga ang PIO maoy mo take custody ato. PIO gi-secure lang sa GSO siguro kay basig balik aron maklaro ang ownership owner adto pero to me ba I hope nga katong before to ninyo gidawat or gihulman you have proper documentation. Paper trail. Mao gyud. Maglabad inyong ulo. Kinsa na gyud. Nya katong letter dated for Feb 10 kuno addressed to Sir Win Eviota, former executive director of the Sugbuanon Channel, former PIO SAD during the time of Mayor Michael Rama. Ug karon naa na kuno sa marketing team sa South Road Properties. After the merger, ang website was also shut down. Ang mga storya nga gipang-publish was during the time of Mayor Michael Rama man. Gi-shutdown ang katong website para katong Cebu City News and Information para usara gyud ilahang page or ilang website. Nga nagtuo man kuno ingon man si Ramil Ayuman nga nagtuo sila nga ang domain formerly used by the Sugbuanon Channel was believed to be owned by Eviota. Ang city government mahimong mo padayon og bayad sa website domain and management but it was recently deactivated. So, murag nagdaos-baos na ni sila nga ako'y naghimo ani di ko nihatag ninyo ana. Correct, and it's a lingering problem nga dili lang karon nahitabo kay except during my time, of course, I'm proud to say, because why would I hold on to that? What will I do with that? Naama ko toy time nga wala ko no turn over ang mga credentials, ang mga logins sa inyong time. Sa akong time matik with screenshots pa mo nang kampante kay ko pag investigate mo to ang Sunstar nang utanan kani I remember kani nga date ngano hello reporter ta kabaw na taasan ni Padong but di lang sad ko mo share sa screenshots kay amo am tong private convo nga ako na ning turnover nimo man akong turnover ana ba and respond akong turnover okay thank you kung di ka na klaro kamo na bahala na mo maybe after that murag naiuban dili gusto mo hawid forever sa kuan nasa uban wag gigamit kay naay mga laing teams nga nagkuan kana ni uso na lagi na ang to me kung ako say naghimo personally pwede rasad but kato di man ako naghimo ato ako raman tong gisaw sa previews anya it was part of the job as but that was around mga unsa interview 2019 2019 very recently na di so after that muno dito na di ang gitar over na ko sa next PIO head so muna kamo na balag di na ninyo gikan sunod so karon nitumaw na sad nga issue baya attorney kay kaning previous issues nga matud pa ang katunga Facebook page sa PIO nahimo ng Cebu updates karon unya ang mga
nagpakita ko nga kini kunong digital assets of the city government were mismanaged and not transferred properly. So si Konsehal Ramil Ayuman ay Kapitan Ramil Ayuman na karon mo na head sa PIO, ningon siya nga si Konsehal Edgardo J.P. Labella mo propose kining ordinansa nga manalipod sa mga digital assets sa dakbayan, lakip na ang website and social media pages. Website, Apil na, pero sakto. magpahimo sa ordinance pa, sus mo kadugay pa na. Sige na lang, kundi karon kanus apa. May na lang nasugdan na. Okay. Unya karon kay maumon sad dang nahisgutan kay mobali na tato sila si Ramil sa PIO office, bambalin ato sila sa studio sa Sugbuanon channel. Di pa sad sila kagamit kay gilak pa man sad. Kay ang Department of General Services nangonsulta pa man sad sa City Legal kung unsay mahitabo or unsay guidance on how to proceed kay tungod aning ownership issue. But to me, kung private firm ka, always magyud na memorandum of understanding before you are allowed to donate, to lend, to whatever, di ba? Yeah, I hope lang kay kung ako sad I think it's usual man siguro nga ikaw sa negosyante ka part na sa imong strategy pero mao sa ligina the risks nga imong ikuan. If that is a part of your strategy, then you have to be very careful because you're not dealing with a corporation, you're dealing with government. So then your action can be misconstrued as an attempt to bribe. Or corrupt. Sakto ba? Bribe. Can be. And then on the parts of the government sad careful. Accepting bribes also because in the first place, even food, even anything. Yeah, of value. Anything of value. Although nakakasabot man ko nga naman na dito na if this item that was given to you is given out of your personal capacity and is an item that even if ikaw government worker ka, it's something that you can afford. Okay ra, di ba? Ang pangutana kaning mga kuan ekipo. Ang pangutana ang paghatag sa kamera, gihatag ba gyud sa imong personal capacity or gihatag to kay naa ka diha ana nga karon na naman ang namay letter nga there was an expectation. That's why an expectation to purchase. So nakaingon ko na wrong tag ditong linyaha dito gyud na kanat bi baruto. Grabe baruto baruan na sad. Baruto kay kung baruan na to baro ra gyud to. Baruto palit man. Mo na partner. Diba? Sakto attorney. Careful with dealing with kana. Lesson learned siguro na. It leaves a bad taste in the mouth kay murag sa man dito abi nako huwam ra to. Huwam na to. So karon ila na ko nung bawion. Let's see kung ihatag basad sa mga kuan. And then kato manggod until karon naglibog jud ko unsay personality anang mga inana subuan on channel Sugbo News. Are they really because murag ang naaraman sa local government code is only the information office. Public information office. But remember, the local government code was created at a time when there was no existence yet of social media. Correct. So dili pa siya techie. Mao na nga need gyud siya nga i-amend. Dila sa dinyo insertan og mga term limits. Kay kanim sa kung uban insertan ni. Naghanak kag isuksok dito apel kapoy biya. Gusto man sila limitahan. Tanan na lang. So kana gyud mo dagwa pag gyud tay balaod nga naka on the local level nga naka-adapt ana. So I guess an ordinance would be good. Unya kanang klaruhon gyud. Kay ang uban gani makiha gani before kanang mga sakyanan gani nga di na palitan dump truck na to ka remember ko before na kapitan gikiha gyud ana. Kay ang dump truck samukan ka to siya gikatayan na tong mga sagbot wa na unserviceable na. Nya murag iyang gipa-chop na gipa-junkyard niya gikiha siya. Kay kanang iyang siya pa nahimong dautan. Okay, there is a proper disposal of properties that's procured by the local government. Okay. So bantayan na ninyo gyud. Wala nga usahay kinahanglan sad mag-review si Menaron nya dayon kining unsa ning mga transactions ang mga consequences ana kinahanglan tan-awon labi na kay dili ordinaryong tao ra or customer ang imong ka-deal. And not your personal funds. Not your personal funds also. Tungod na kay di na inyong kwarta. Pero kung huwam attorney. Kung huwam, ibalik kung huwam. Ibalik lagi niya na katong dito gyud ta madawd atong with a promise to purchase attorney no. For the promise to purchase niya ambot ang maya ng
pangitaon ron kung naka-purchase ba gyud kay 2023 December itong ipahuwam sa 24 and then 2025 na ron. So pila ka ang na-purchase didto unya. Kinsa ka nag-purchase? Hello, attorney. Investigating na lagi ka. Wala na tayo oras Wala na tayo oras. Basta ha, imo yung turnover. Basta ako turnover. With screenshot. Chesme. Lagi kayo na-issue gito sa unang. Libog na lang. Kampante na gid kay ko na mi. Libog sa minato. Asa na maroon na itong PIO Careful kay kog mga nana. Mao nang ako gamit. Even email it to myself. Para kung mawagtang akong gadget, I would still have correct. Ang correct. Imo mga photos no. Yeah. Sakto di especially kung ebidensya ba. Naman gunay timestamp ba sa phone. So I take a screenshot of the timestamp also. Para makabaw yun. Ano ba? Advance mag-isip. Siyempre. At ay padang-adang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kong kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa galang ko. Ang tao, lalaki man o babae, himo sa dagway sa Ginoo. Kini ato mabasa sa Genesis 1:26 na nagingon. Unya, mingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao nga sama sa atong dagway. Tungod ini kay ang Ginoo gugma. Kinanglan nga kita makamausab nga may gugma o kita yatagan o katakos na may gugma sa atong isikayhon sa atong silingan. Daghan ang nahibaw ni maong sugo apan nagpakabutabungol lamang nganong wa ka man ka makahimo nini tungod ba kay wa ka makaila kung kinsa ang imong silingan. Sa balang kasulatan nagtudlo si Jesus sa sambingay nga sa mayong Samarianon. May pare o usak ka libita nga nakagay niya itong tao nga gibunog sa tulisan o ila kining kilabyan. Sa Lucas 10:33 ato mabasa, apan may usak ka Samarianon nga nagpadaw niya itong adlaw niyagi sa tulisan o sa pagkakita niya sa tao naluoy siya. Dayan na lang nga ang Samarianon mo'y nakaila kung kinsa ang iyang silingan. Ang iyong silingan mo kanang tao nga dili ikaw ang nagpili. Hinoon ang Ginoo mo'y naghatag niya kanina. Magsuon no kini pulong na naghatag o giya sa itong kinuhi. Pangampok kita. Laging magmamahan. Pasaluwa kami nawa magpakabana sa mga tao na imong gipili nga mahimo na mong silingan. Wa na mo mahimo ang among katungdanan sa pagtabang ngadto mga nagkidanglan. Bukha karon ang among mga mata o ang mga dunggan karon kami makahimo sa unsay imong gusto nga among pagabuhaton. Amen. Ang samahan sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Yeah, thank you sab ng Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar, itong mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce ug Sir Ferdy. Salamat sa iyong papakig-uban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita tayo yung balik ugma, no? Ugma, napa-ugma. Thursday. Magkita tayo yung balik ugma sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, nagsuntaan.
Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan.